Eto na, mga kababayan. Yung sunod. Ano yan, Kent? Dito tayo kay Laila de Lima. Ano yan kay Laila de Lima, Kent? Ito na, mga kababayan. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na TRO ni Bato, no, dahil dyan sa warrant of arrest ng ICC, ay may banat ngayon si de Lima kay Bato, mga kababayan. Ito yung banat ni de Lima. Actually, natatawa ako dito sa banat ni de Lima eh. Kasi po mga kababayan, sa mga nagtatanong, Ken, bakit bumabanat si de Lima? Bakit galit ba si de Lima kay Bato? Ay, mga kababayan, kung galit lang ang pag-uusapan, malaki po talaga ang galit ni de Lima kay Bato. Bakit? Hindi nyo ba alam? Si Bato de la Rosa ang kadahilanan kung bakit si de Lima nakulong ng almost 7 years. Bakit? Ginipit ni Bato de la Rosa nung PNP chief siya, si Kerwin Espinosa, para paaminin si de Lima ay drug protector. Sa mga hindi nakakaalam, trivia ito. Si Bato de la Rosa po, no, ang nagpakulong kay Laila de Lima na pinilit ang mga drug lord sa Bilibid na paaminin di umano na si de Lima ay drug protector. Kaya po yan ang katotohanan kung bakit si de Lima galit na galit kay Bato at kay Digong. Kasi ganito po yun, mga kababayan, ang banat ni Congresswoman Laila de Lima or Senador Laila de Lima. Ito po. Ang tumakbo ng matulin kung matinik ay malalim. Sa desisyon ng Supreme Court, dapat sumuko na si Bato. Due process pa ito sa kanya. Di tulad ng libu-libong Pilipino na pinapapatay nila. Dapat, tama naman mga kababayan. Which is yan din ang sinabi ko kanina. Buti nga, si Bato de la Rosa may ganito pang due process. Hinihintay pa ang desisyon ng Supreme Court bago siya arestuhin, bago ipa-implement yung warrant. Yun bang mga kabataan na nagmamakaawa? Sir, wag po. Meron pa po akong exam bukas. Pinakinggan ba? Dinaan ba nila sa Supreme Court? Diba? Dinaan ba nila? Pinapainom ba nila ng tubig? Binigyan ba nila ng sandwich katulad kay Digong? Katulad kay Digong nung inaresto, sobra sa due process yun. Bakit? Ang oras ng huli, umaga, alas 9. Kailan hinatid? Alas 7 na ng gabi. Bakit? Mga kababayan, ganito po kasi yan. Yung mga bata na biktima sa war on drugs na walang kamuwang-muwang, patay, binaril, nanlaban, pero yung tira, paangat. Sa baba galing ang butas, lusot sa ulo. Nanlaban daw yun. Paano mo nasabing nanlaban? Di ba dapat pag ang tao or ang adik na nanlaban, pag binaril mo sa ulo, tago sa likod. Bakit ang bala galing sa baba, tago sa taas? Di ba? May due process ba yung ganon? Wala. Pangalawa, paano yun nasasabi na may due process yung pagpatay sa war on drugs ni Digong at ni Bato, kung ang baril ay hawak nung adik na namatay sa Caloocan ay yun din ang parehong baril na hawak nung adik na namatay sa Cavite? Due process ba yun? Ang tawag doon, manufactured evidence. Sabi ni Maria Lourdes Serino, dating Chief Justice, no? Bakit? Saan ka nakakita? Patay sa Caloocan, ang baril, number ng baril, 1, 2, 3. Patay sa Parañaque, adik, ang baril na hawak, 1, 2, 3 din. So, lahat ba ng baril sa Pilipinas, pareho ang serial number? Ang tawag doon, manufactured evidence. Di ba? Yan ang katotohanan. Kaya kayo mga didies, huwag kayong magalit. Ito, ipakita ko sa inyo, Si Maria Lourdes Serino, ang nagsabi niyan, Ito, mga kababayan, manufactured. Siyempre, bawat ay magyaw-yaw dito, meron naman tayong ebidensya. Manufactured evidence. Maria Lourdes. Lourdes Serino. Serino ba o Serrano? Mga kababayan, Serino, di ba? Ito, pakinggan natin, mga kababayan. Isipin niyo to. Yung international commissions at yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril, yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa kaliwa
So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talaga nakitang kailangang isunod na procedure. So, ipaharap natin si Presidente Duterte at nakakatuwa na ang sinabi ng DOJ lately, no? Kung hihingi ang Interpol ng tulong, ay magko-cooperate sila. Tulungan po natin ang ating gobyerno at ang ICC na ituloy ang pag-imbestiga kay Presidente Duterte at marami po siyang international commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril, yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa Kaliwa, tapos So nanlaban. parang ang ebidensya ay manufactured talaga. Di ba? Kita nyo? Oh, bago tayo magyaw-yaw, may evidence. May source. So, yan nga ang sabi at buwelta ni Congresswoman at dating Senador Laila de Lima na ang tumakbo ng matulin kung matinik ay malalim. Dapat hindi ganyan eh. Ang tumakbo ng matulin malamang nadapa, masakit, may sugat sa tuhod at sa kamay. Sa desisyon ng Supreme Court dapat sumuko na si Bato. Due process pa ito sa kanya. Di tulad ng libu-libong Pilipino na pinapapatay nila. Yun mga kababayan. At kung bakit, sa mga nagtatanong, bakit nga ba si Laila de Lima ay gano'n na lang kung bumanat kay Bato? Baka nakalimutan nyo po. Ito po mga kababayan. Ito po. Una sa lahat, humihingi ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. At ang picture na yon, nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban from my heart, I ask sorry talaga po ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong buhat o Sala. o Kasalanan. kalambigitan sa droga, Kagagawan. kung sa imong buhaton, andam ko mo dawat ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko nimo pasaylo Sorry. sa akong gibuhat. Kay na-pressure ragyod ko ma'am. Na-pressure daw Naluoy siya. ko sa akong mga anak, nagagmay pa kayo atong panahon na. Patay na akong papa, o ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak mo. Gibuhat na ko nga buhatan ka o magtumo-tumo o istorya kabahi. Ang sabi ni Kirwin Espinosa, ma'am, na-pressure lang ako. Maliit pa yung mga anak ko nung panahon na yun. Napilitan lang akong gawan ka ng istorya sa pamamagitan ng picture natin at ginamit na ebidensya ni Bato para idiin kang drug lord. Na which is ganyan din ang ginawa nila kay Jid Mabilog. Pinilit ni Digong na umuwi si Jid Mabilog sa Pilipinas na galing sa Japan nagtatago. Kasi ipo-point out niya na si Marojas at si Franklin Drilon na pinsan ni Jid Mabilog na ngayon ay Undersecretary ng DILG. Si Jid Mabilog, Mayor Jid Mabilog ng Iloilo. Ganyan din ang ginawa nila. Mga kababayan, pipilitin nilang umuwi si Jid Mabilog at ituro ang pinsan na si Franklin Drilon na drug lord para makulong at si Marojas na drug lord para makulong. Yan ang style ni Digong. Mga kababayan. Kaya, sa totoo lang, kaya po maraming galit kay Digong at kay Bato. At iilan pang mga opisyalis nung panahon ni Digong. Dito pa nga lang, inamin ni Kerwin, pinilit siya ni Bato de la Rosa
na idiin si Dilima para makulong. Ito pa yung isa, mga kababayan, yung kay Jid Mabilog. Ito. Jid Mabilog. Idiin si Mar Rojas. Yan ha. Ito ha, mga kababayan ha. At Drilon. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Totoo lahat itong sinasabi ko dito. Sa House Quad Committee pa rin, lumabas na posibleng ginamit lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang drug watch list para targetin ang mga kalaban niya sa politika. Pati sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas, binalak daw palabasing mga drug lord. Nagbabalik si Marian Enriquez. Ganyan sila kasama. Ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, History repeats itself. trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Diba? Ganyan ang pahirap ni Digong noon kung hindi kanya kaalyado. Nasa drug watch list ka. Mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang kanyang emosyon tungkol sa pagkakasama niya sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Quad Committee kanina, sinabi ni Mabilog na nakatatak pa rin sa isip niya ang pagbabanta noon sa kanya ni Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Patay, interview kita. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Oo. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Pumunta si Mabilog sa Japan at noong August 2017, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si nooy PNP Chief Ronald De La Rosa na nagsabing tutulungan siya dahil Tutulungan? Saan? wala siyang inosente. Tutulungan ang alkalde. ituro? Pero makalipas ang ilang minuto, may isa pang general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. Ayan. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Ayan. Pati ang misis ni Mabilog, tinext din daw ng asawa ng isang general at binalaang huwag uuwi dahil napalilibutan ng mga armadong tao ang kanilang bahay. Dahil sa mga banta, 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa Crame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Keme. Kukumbinsihin niya pa nga raw si Duterte na matino si Mabilog. Kaya hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa Crame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan kaya isinama siya sa drug watch list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor, I believe that. Tanong ng mga kongresista, sino raw ang tinutukoy na opposition senator at dating presidential candidate na gustong palabasing drug lords? Better you answer yes or no. Is it Senator Marroas, former Senator Marroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. It is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, from the statement of Colonel Espinido, nakalinaw po na it has not gone through vetting and validation. Pagkalaban ka sa politika, nasa listahan ka. Wala pang pahayag tungkol dyan sina dating Senator Diba? Pagkalaban ka ni Digong noon, nasa listahan ka. Tukhang ka.
Kung politician ka, kulong ka, taniman ka ng kaso, gawang ka ebidensya. Peking ebidensya. Kaya tama lahat ang sinabi ni si Claire Castro. Mahilig si Digong at si Sara gumawa ng intriga, like father, like daughter. 'Di ba? So yun lamang po mga kababayan. Ngayon, marami na kayong nalalaman. Pag idugtong-dugtong ninyo, may sagot. 'Di ba? So, kaya ang laki ng galit ni Dilima kay Bato. Kaya ngayon mga kababayan, bumanat si Dilima. Ang tumakbo ng matulin, matinik. Kung matinik ay malalim, dapat mali. Ang tumakbo ng matulin, madapa, may sugat sa kamay. Sa desisyon ng Supreme Court, dapat sumuko si Bato. Due process pa ito sa kanya. Di tulad ng libu-libong Pilipino na pinapapatay nila. Diba? So, yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po. Like po tayo.